Hello po, kumusta po? Smiley day po sa inyong lahat. Muli po, nagpapakilala po ang eksperyensyadang terapista, Emerita Constantino. Kilala po bilang si Lilet. Karalet, samahan niyo po ako, aral po tayo. Gusto ko po kasing maintindihan yung mga tungkol po sa problema po ng ating mga ugat. Kaya nagka-interest po akong aralin mag-isa ang tungkol po sa nerve. Sa katunayan po, nabuo ko na po yun sa cranial nerve system. Ayan po, mga nakadrawing na po sa blackboard. Tungkol po sa cranial nerve, brachial plexus, lumbar region, sacral region. Ang kulang ko na lang po, hindi ko pa po na-drawing yung sa thoracic cage or thoracic lumbar. Yun na lang po yung kulang ko. Pero habang mga nabubuo ko po yun, tingnan nyo po yung mga nakadrawing ko. Isang araw i-discuss ko po yan, kagaya po nung mga tungkol po kung paano ko po napapagaling yung mga sa frozen shoulder, saan ko po ba siya tinitrigger. Ang totoo po niyan, natuto po ko sa sarili ko pong sikap na nagpapa-outreach program po ako, nananawag po ako ng nagpapa-medical mission po ako dati para lang po makakuha po ako ng idea kung saan po ba nagmumula ang sakit ng isang tao. At marami po akong natuklasan. At ang pinakahuli nga po ay bumabagsak po tungkol lagi sa nerve. Kaya inuna ko pong aralin at intindihin ang tungkol po sa nerve. Hindi naman po sa nagyayabang, para lang po makatulong din po sa mga taong tumulong po sa akin dahil bilang isang solo parent, kahit papano po ay nakapag-aral po ako sa DOH at sa TESDA dahil po sa tulong po ng mga referrals ng mga taong nagre-refer nga po at sumusuporta, tumutulong po sa akin. Bali po, pakita ko po sa inyo yung mga nagawa ko po tungkol sa nerve. Kaya nga po nito, ito po yung sa cranial nerve. Isipin niyo po, napakahirap pong intindihin yung una, 7 years bago ko po ito na-drawing. Isipin niyo po yung cranial nerves na yan, nasa bumbunan po ang connection niyan, 1 to 12 po. Pero po yung function niya, nasa buong ulo po natin, nasa buong mukha. Kaya po, hindi po ganun kadali na maipaliwanag o magawa ko po at maintindihan ang tungkol po sa nerve. Sa katunayan nga po, natutuwa po ako dahil ang mga kliyente ko po ay nasusuportahan ko po at natutulungan kong kahit paano ay makatipid po sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot dahil na ituturo ko po sila sa tamang doktor. Ito nga po yun sa 12 cranial nerves, pero hayaan nyo po muna, ako na lang po muna ang umintindi nito. Babalik po kung muli sa umpisa kung paano ko po narating na intindihin yung 12 cranial nerves. Bukod po yan po ay sa parte po ng ating ulo. Tapos po, bigla po nanonood po ako, dumaan naman po sa paningin ko ang tungkol po sa leeg. Yun naman po ang tinatawag po nating brachial plexus. Ito naman po yun. Dito ko po natutunan kung paano ko po tinitrigger yung mga tungkol po sa mga spinal cord at sa frozen shoulder nga po. Saka ko na lang din po rin ito ipapaliwanag. Tapos nga po, yun naman po sa sacral region, ito po yun. Ito po yung sa sacral region, na i-drawing ko na rin po siya. Ang pinakamadalas ko pong nagagamit dito, na karamihan pong mga daing po sa akin ng mga kliyente ko, ay ito pong pudendal nerve. At ang function po niya ay ito po, external or anal sphincter at saka po external urethral sphincter. Karamihan po sa mga kliyente ko, lalong-lalo na po yung mga may prostate at may mga sakit po sa matres o may mga PCOS, dyan po lamang po natitrigger sa pudendal nerve na nakakonect po sa sacral region 4. Saka ko na rin po ito i-discuss. Nakikita ko lang po sa inyo at
ano po, pinapaalam na kahit papaano naman po, ay naiintindihan ko po ang ginagawa kong pagte-therapy sa aking kapwa. Napakasarap po sanang ituro, kaso po, alam ko pong wala pa pong terapista na nag-aaral po ng tungkol po sa nerve. Pero napakaganda po ng aking experience at natutunan dahil marami po akong natutulungang tao. Tapos nga po, ngayon po, babalik po ako sa umpisa. Gusto ko pong maintindihan nyo din paano ko po naabot at narating na maintindihan po ang tungkol sa nerve. Unang-una po, iintindihin po natin yung definition of terms po ng ating pong katawan, yung body regions po natin, kung ano-ano po ba ang nakapaloob sa ating body regions. Meron po tayong nakapaloob dyan na head and neck. Dyan po nga po inintindi na aralin yung cranial nerve. Sipin nyo po, basta po may problema ka na sa ulo, nakakonect na po yun hanggang dito sa ating balikat. Na sa accessory nerve po, cranial nerve 11 po yun. Pag ganun po siya, yan po, nakakonect po siya dito sa ating balikat. Na kung aaralin din po natin, pag po gumanyan ka, nakapaloob na po dyan ang napakaraming muscles. Unang-una nga po ay ang rotator cuff na nandito po sa ibabaw na to, yung isang bilog po na yan. Tapos po, meron din po nakakonect dyan na 4 na muscles. Tapos po yung subscapular joint. Napakarami po. Kaya gusto ko po sanang ma-share sa mahihirap na meron naman pong cellphone at baka po magka-interest mag-aral para po makadagdag income po sa kanila na hindi po biro ang maging isang terapista, pero dapat po ay may alam o naiintindihan po ang kanilang ginagawa. Kaya kasi hindi po biro ang aking mga pinagdaanang eksperyensya sa pagte-therapy. Ngayon na lamang po ako pinaniniwalaan ng mga tao dahil maaari pong nababalitaan nila o nakikita po na nag-aaral ako. Siyempre po, word of mouth, nakakarating po kung saan-saan yung bali-balita. At napapakinabangan ko naman po dahil talaga naman din pong kapanipaniwala. Kaya lalo po akong nagsisikap na intindihin para po ma-share ko rin po sa aking kapwa. Unang-una nga po, sa body regions po, nandyan po yung head and neck. Isipin niyo po, pag sa head, nandyan na po yung ating cranial. Pero po dapat po alam din po natin yung parte ng skull. Bago ko po naintindihan yung cranial, binabalik-balikan ko po yung skull. Kasi meron po akong mga parte doon na gustong-gusto ko kung parang siya po yung sign na alam ko na po yung mga points. Gaya po ng ito, yung glabella, dito po siya. Namili lang po ako ng ilan na tatandaan ko para po, yun po yung tinitrigger ko. Tapos nga po, yung supraorbital nodes, infraorbital nodes, saka po median orbital nodes. Yan lang pong maapat na yan ay napakatatag na po para po maintindihan po natin ang tungkol sa nerve. Hindi po nga biro. Sipin niyo po, yun nga po, tungkol sa head, nandiyan na po yung 12 cranial nerves. Mula po sa yung 1 nga po, yung olfactory, tapos po yung optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial nerve, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus nerve, accessory nerve, at hypoglossal nerve. Sipin nyo po, 12 po yung points sa ating bumbunan. Pero ang connection at function po niya ay nandito po sa harapan ng ating mukha. Yun nga po yung number 1. Ito pong olfactory, ay bali po nakakonect po siya sa nose. At ang function po niya ay smell. Yun nga po. Pero hindi pa po tayo dyan. Balikan ko na lang po yan sa mga susunod na mga linggo, ganyan po. Yun po ang pinakamahalaga po, bukod po sa head and neck, yung pong pinapatungan po na ating ulo, yung pong ating trunk. Napakahalaga po. Intindihin po natin ang parte ng ating katawan. Ako po, palagay ko nga po, sabi ko nga po, sa tagal po ng aking eksperyensya, hindi ko pa rin po maintindihan lahat kasi nga po, hindi ko po malaman kung alin ang uunahin kong aralin. Kung magbabalik po ako sa umpisa or dahil kinikilala nga po ako sa
nerve stimulation. Kaya tinututukan ko na po yung sa nerve. Ang isang mahalagang masasabi ko po sa inyo, sa mga sakit at karamdaman niyo pong nararamdaman, basta't po wala na pong makitang findings sa inyo, ang ibig sabihin po ay nerve na po ang problema nyo. Yan po ay hindi biro, kundi napakatagal ko na pong experience sa tagal na po na aking pagte-therapy na pinagkatiwalaan po ng mga tao. Yan po yung, pag po nerve na po ang naging problema, nandyan na po yung maraming sakit at karamdaman na maghihintay na lang po kayong mahinog. Mahinog means na lalala na po yung inyong bukol sa katawan, saka lamang po makikita na kayo ay may problema sa inyong katawan. Yun na nga po, bukod po sa trunk, meron po tayong tinatawag na upper extremities. Diyan na nga po pumapasok yung sa buong braso natin, diyan na nga po papasok yung mga muscle natin na kagaya po sa rotator cuff, deltoid muscle, nandiyan din po yung arteries, nerve and veins dito po. Tapos po, napakarami po, nandiyan din po yung trapezius, napakarami po din sa parte na ating leeg. Marami po kung mga naipaprint yan. Kasi sadya pong gumagastos po ako, nagpapaprint po ako. Pakita ko po sa inyo yung mga pinapaprint ko. Ayan po, tingnan niyo po, ang dami. Yung isang ganito po, sa pagkakaalam ko po ay 65 ang isa, pero laminated na po siya. Ayan po. Kaya, doon po sa mga mapanghusgang tao, natutuwa po ako dahil iba pala po yung may alam. Kaya nga po na aking advisor, maraming alam, maraming ulam. At sa akin naman po, ang naging pananaw ko po sa ganyang maraming alam, ay nagtatanim po ako. Nagtatanim po ako ng mga kaalaman para sa aking sarili, para po sa pagdating nga po ng araw, ay aanihin ko. At hindi na po rin ako magugutom. Kaya magtanim din po tayo para pagdating po ng araw, ay hindi po tayo magutom at marami pa rin po tayong ulamin. Yan po ang aking pananaw sa buhay. Dahil ang buhay ko po ay inahalimbawa o inahalintulad ko po sa isang puno na mula po sa ugat, pinilit ko pong mabuhay, sumigla, tumayo, maging matatag na isang puno na nagkaroon po ng sanga na palalaguin, na kahit pumalanta ay pipilitin ko pong buhayin. Pinipilit ko pong maging matatag, patakan ng luha ang puno na aking itinanim para po pakinabangan po ng marami bukod po sa aking mga anak. Yun nga po yung nangyayari ngayon sa buhay ko, kaya walang hanggang pasasalamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at tumutulong po, nagre-refer po sa akin. Nang dahil po sa inyo, ay nababago po ang aking buhay. Nararamdaman ko po at nakikita. Ayoko pong umiyak. Balik po tayo sa topic natin. Tingnan niyo po, ito nga po yung mga pinapaprint ko. Ang dami po niyan. Ito po ay mga isinesend po sa akin ng aking instructor, mentor at advisor po sa Lubbock, Texas, USA na si Sir Giovanni Garcia. At madami po yan. Meron po sa kamay. Kumpleto na po halos ang buong parte ng katawan. Ito nga po, ito pa po yung mga dagdag na para po maintindihan ko kung nasaan po yung mga parte na pinipindot ko, na pag tinignan ko po ang tao at dumaing, ay naikukunik ko po sa tamang direksyon ng ating mga muscles. Yan po. Yan po. Kagaya nga po niyan, yung pong latissimus dorsi, napakalaga na po ng kanyang muscle, buong palibot po ng ating katawan. Tapos po yung teres major, teres minor, lahat po yan ay nakakonect po sa ating frozen shoulder. At ito nga po, yung posterior deltoid, napakarami pong matutulungan yan pag yan po ang ating na-trigger, dahil nakakonect na po sa lahat ng parte na ating katawan, dahil nga po nandyan din po ang nerve, arteries at veins sa deltoid muscle, isang po sila. Tapos po yan po yung rhomboid minor, rhomboid major, teres minor, yung pong trapezius at latissimus dorsi, ayun po lahat siya sa side na yan.
makita niyo po, hindi po ganun kadaling intindihin ang parte ng ating katawan. Kaya, hindi ko din po, napakahirap din po dahil po, isinisingit ko po sa aking busy oras ang pag-aaral po. Napakarami ko pa pong kailangang intindihin. Wala pa po sa 1/4 ang aking naiintindihan. At ang mahalaga lang naman po sa akin ay ang maintindihan ko po para po hindi po kasi nga ganun kadali ang ginagawa ko pong pagte-therapy. Napakadelikado dahil ang bawat pindot po ay pwede pong ipagkadelikado ng isang tao. Kaya hindi nga po ganun kadaling ituro dahil napakatagal ko pong inaral. Yung sa magtataka po kayo o marami pong kakapansin at nagsasabi na bakit napakarami ko daw pong alam. Kasi po, sabi po ng inang ko nung nabubuhay pa, mula daw po nung magkaisip ako, mga 5 taon, tinitirisan ko na daw po siya, tinihilot-hilot. Kaya doon ko po siguro nakuha yung tatag ng aking mga daliri. Naghihilot-hilot na po ako, bata pa po ako. Pero 9 years old po ako nung maintindihan ko na po yung hilot-hilot at pinupuntahan ko po yung mga kapitbahay ko, nakikipindot-pindot po ako sa kanilang mga ulo dahil nag-i-enjoy po ako sa aking ginagawa. Hanggang sa lumaki na nga po ko, nagdalaga at nagkapamilya hanggang sa ngayon. Kahit saan po akong makarating ay palagi na lang pong pagte-therapy ang aking ginagawa. Kaya napaka-dami ko na pong experience sa pagte-therapy at pati na rin po sa hirap ng buhay bilang isang solo parent, naging matapang, matatag at super pasensyosa po dahil 3 po yung aking anak, 2 lalaki at 1 babae. Kailangan ko pong ipakita yung pagiging ama't ina sa kanila dahil hindi po ako magiging leader ng aking pamamahay kung hindi po ako magiging matapang. Hindi po kasi pwedeng puro kabaitan lamang. Sa na-experience ko po sa buhay, dati po akong, sabihin na po natin, napakabait. Pero hindi pala po tama yung napakabait. Dapat pala po ay marunong ka rin magalit. Kasi nga po, meron pong mga taong mapagsamantala na kung po mabait ka, kakaya-kayanin ka, porket po hindi ka kumikibo, tinitiis mo po dahil ayaw mo ng gulo. Pero meron pong sobra naman. Kaya ako na rin po yung pinipilit ko pong bawat araw, tuklasin ko po sa akin sarili kung paano po ako magiging matapang bilang isang solo parent. At nakayanan ko nga po. Naging matapang po ako sa maraming bagay sa pagsubok po sa buhay. Kaya siguro po narating ko ito na kasi po wala na po akong pinag-aaral. Kaya po napag-college ko na po lahat yung anak ko. At 2 nga po ay may asawa na. Kaya ang napagtuunan ko po ngayon ay ang mag-aral po sa sarili kong sikap. Bumibili po ako ng mga libro. Ayan po, ang dami po mga kagamitan dito para po sa aking pag-aaral. Tapos po, yan po, sulat po ako ng sulat. Dahil sabi ko nga po sa inyo, napagtutuunan ko na po ang pagtulong ngayon sa aking sarili na palaguin para po marami po akong ma-share sa aking kapwa. Kasi hindi naman po yaman lamang ang pwedeng i-share sa ating kapwa. Sa ngayon po, wala pa po akong yamang maipagmamalaki maliban po sa aking pagte-therapy. Pero kung darating po yung panahon na yon, hindi rin naman po siguro ako dadamot sa aking pamilya. At makakatulong din po ako dahil nga po gusto ko rin naman po na kung ano po yung mararating ko, sana po ay ma-share ko din po sa aking pamilya at sa aking kapwa. Kaya ito nga po, itong pag-aaral ko ay hindi lamang po basta pag-aaral na para lamang po sa aking pansariling pangangailangan. Ginagawa ko po ito para din po ma-share ko sa aking mga anak, sa aking kapwa na kasi ginawa ko po sa buhay ko ay step by step po. Meron po akong tawag dito, meron po akong goal. Gaya po niyan, nagsasabi po ako sa sarili ko na ganitong edad, magte-therapy pa ako.
Pero sa pagdating po ng ganitong edad, stop na ako, enjoy naman. Tapos sa ganito pong edad, magtuturo naman po ako. Yun po yung nakikita ko po sa aking sarili. Wala pong tapon ang aking talent. Ah, gusto ko pong ipaalam din sa inyo na sa sobra pong sipag ko, hindi po nakapagtatakang may nararating po ako. Dati po akong labandera at namasukan din pong OFW. Talagang napakarami ko pong pinagdaan ng hirap. Naglalako po ng mga kung ano-anong paninda sa mga bahay-bahay, nag-iikot para lamang po kumita ng pera para po maitaguyod ko yung aking 3 anak. Nang dahil naman nga po sa paghanga nyo po sa akin, nakita nyo po na may talent ako, ni-repair nyo po ako ng ni-repair hanggang sa natuntun po ako ng mga negosyante sa Maynila at pinag-aral po sa ilang kurso. Meron po akong kursong kinuha na Swedish, Shiatsu, acupuncture, pero hindi ko po natutunan na acupuncture, acupressure po, tapos reflex. Yan po yung mga inaral ko sa Maynila. Doon po sa Amparo Building po, sa gilid po ng UST. Tapos nga po, nung nag-aral po ako sa DOH, dito po sa Visayas Avenue po. Kaya hindi po ganun biro na marating ko po yung mga nararating ko ngayon. Talaga pong may halong pagsasakripisyo dahil po bilang isang solo parent ay hinangaan ko na rin po ang aking sarili dahil po sa hirap na pinagdaanan ko na ang gabi po ay ginagawa kong araw dahil nga po meron po akong 3 sabay-sabay na pinagka-college nung panahon po nung nag-aaral sila. Tapos po ay nag-aaral din po ako sa Maynila. Nakakatawa po, ilang beses po ako bumagsak kasi pumipirma po ako ng waiver dahil ayoko po nang ipinapasako ng pasang-awa lamang. Gusto ko po, ay alam ko po kung anong aking ginagawa. Yung papasak po ko dahil po sa alam ko yung aking ginagawa. Dahil may goal po ako na paano po, kung yumaman po ako, syempre po, gusto ko po mag-business na mag-i-spa po ako, mag-aano po ako ng kliniko, ganon. Syempre po, mahirap po yung basta pinasa ka lang na wala ka namang alam. Di bali na po akong bumagsak ng paulit-ulit. Mas kinakatuwa ko po dahil po naging stepping stone ko po yun para maintindihan ko po kung ano po yung aking ginagawa para intindihin ko po ang human anatomy. Sa ngayon po, natutuwa po ako dahil tanggap po ako ng mga doktor. Marami na po akong inaalaga ang doktor at nagtitiwala po sa akin pong pagti-therapy. At yung pong tiwala at paniniwala ay ayoko po sanang mawala sa aking kapwa dahil po hindi po lahat ay pinagkakatiwalaan at pinaniniwalaan ang paghahanap buhay. Sobrang blessed po ako dahil pinagkalooban niyo po ako ng tiwala at paniniwala sa akin pong mga ginagawa. Kaya naman po, ito nga po, ang dami ko pong libro, nagsisikap po ako. Sabi ko nga po sa inyo, pinakamahalaga po na bago ko po narating tungkol sa nerve stimulation, ay dumaan nga po ako sa ilang beses po akong bumagsak. Naging stepping stone ko po yun para po maintindihan ko po ang human anatomy. At ito nga po, para po siguro maituro ko po ng unti-unti, kasi nga po hindi po ganun. Kahit ituro ko po sa inyo yung nerve stimulation, hindi po kasi ganun kadali. Dahil napakahabang experience po ang pinagdaanan ko tungkol sa nerve. Dahil po, nag-iimbestiga rin po ako, pumupunta po ako sa mga patay kahit hindi ko kaano-ano. Tinatanong ko po kung ano pong kinamatay para lamang po malaman ko kung saan po dapat pindutin o kung paano ko po maire-relate yung pagkamatay nila sa style po na aking pagte-therapy. At yun naman nga po ang nangyari. Sariling sikap po, sariling pag-aaral. At hanggang ngayon nga po, dala nga po siguro ng nakikitaan po ako ng potensyal ng mga tao. Nakilala ko po yung aking advisor. At isa rin po sa nagtitiwala sa akin sa ngayon, pinadadala niya po ako ng mga human anatomy, na mga pinagpiprint niya po ako para po ma-share niya po sa akin at pag-aralan ko nga daw po. Nakakatuwa po kasi po nakakuha po ako ng tiwala na nagmula po sa malalaking tao.
na hindi po biro-biro. Yung pong aking advisor ay isa pong chiropractor. Ah, Isa po siyang chiropractor, tapos po medtech din po siya. Nagte-therapy din po siya. Meron po siyang ano, massage services sa Lubbock, Texas. Tapos po yung kaibigan ko naman din po sa Malacanang na si Ma'am Joy, medtech din po siya. Tapos po, yung, madami po ako nagiging kaibigan na puro medtech. Kaya, pag mayroon po akong mga hindi alam, ay tinatanong ko po kung ano po ang tamang pronunciation ng mga binibigkas ko. Kung hindi ko po mabigkas-bigkas. Kagaya po halimbawa ng sternocleidomastoid. Napakatagal ko pong naintindihan at nabigkas yung sternocleidomastoid na yan. At napakalaki din po ng function sa ating katawan. Yung pinakakunik dito sa ating nangyubong dito po sa pinakakanto na to, at nakakunik po dito sa likod na ating tainga. Napakasarap po ng alam mo yung ginagawa mo, na bawat hawak mo po sa tao, alam mo po kung saan mo pong doktor ituturo para po mabigyan po sila ng tamang gamot o bitamina. Tapos po, nasa doktor na po kung paano po yung maging sistema nila, kung pwede po ba silang i-therapy o hindi. Pero yung iba po, bumabalik po sa akin, binibigyan po nila ako ng kopya ng kanilang mga findings. Kaya pag naman po ako may time, sinesearch ko po para madali ko po silang mapagaling. Kaya nga lang po, nakakalungkot din po minsan kasi pakiramdam ko po, wala na po ako minsan personal na buhay, na wala na po ang panahon ko sa mga kaibigan. Na syempre pagkaibigan po, nandiyan pa rin naman po, hindi naman po nawawala yun kahit hindi na po nila ako sinasali sa kanilang mga happenings, sa kanila po mga lakaran. Kasi nga po, alam naman po nilang busy ako at hindi rin makakasama. Kaya ako naman din po, ay tinanggap ko na po itong kinasuungan kong buhay, ang mag-therapy. Hindi ko man po ginusto na maging isang therapista, pero kahit anong tanggi ko po, pag nandyan na ang mga tao at nakikita ko kung kailangan ako, ay hindi ko rin po matiis. Kaya ang pinagpapasalamat ko lang po sa ating dakilang lumikha na binigyan niya po ako ng isang talento na nakakapagpaginhawa po sa aking kapwa. Na hindi po biro-biro talaga yung tiwala na ipinagkaloob po sa akin. At ito na nga po tayo, dito na po tayo, no? Meron na po tayong tapos sa body regions, yung head and neck, yung trunk, yung upper extremities, at tong sa lower extremities naman po ay lahat po nang nakakunik magmula po sa ating balakang hanggang sa ating dulo ng daliri sa ating paa. Isipin niyo po, napakaraming parte po ang ating aaralin. Diyan po nakapaloob yung sciatica, yung sacral region, yung pong sa ating pong kneecap, diyan din po nakapaloob yung sa ating pong mga daliri sa paa, yung mga tendons, yung pong mga napakarami pa pong mga dapat aralin sa ating hita, binti at paa, tuhod. Yan, dyan po nakakonect yun. At ang isa ko pa nga pala pong gusto rin maintindihan, dahil sabi nga po sa inyo, napakarami ko pa pong kakulangan. Ito pong tungkol po sa body positions, alam ko na po ito. Meron nga po tayo ditong supine, yung pong nakatihaya, yung pong prone, yung pong nakadapa, at yun naman pong side lying, o yung side lying position po, ay yung pong nakatagilid. Alin man po dyan sa style po na aking pagte-therapy, lahat po ay nagagamit po o naia-apply ko po sa aking kapwa. At ito pa po ang gusto ko pong maintindihan, na binabalikan ko po lahat para po, ang ginagawa ko po, inuna ko po itong tungkol sa nerve, tapos po bumabalik po ako ngayon sa umpisa mula po dito sa baba. Ito pong gusto ko pong ipaalam sa inyo na napakarami pong himay-may o parte po na ating katawan. Hindi lamang po internal organ, kundi meron po tayong ligaments, tendons, muscles, at kung ano-ano pa pong mga, meron pong tissue, may fibers, napakarami pong parte na nakapaloob po sa ating katawan. At ang pinaka, nga po dyan, ang gusto ko pong matutunan ay yung pong 10 major organ systems po.
na dyan po nakapaloob yung skeletal system. Isipin niyo po, napakarami pong skeletal system, yung buong katawan po natin, mga buto, na paghihiwa-hiwalayin. Isipin niyo po yun. Kailan ko po matatapos itong maintindihan? Ang muscular system po, yung pong muscle natin, biruin niyo po, ilang ano po yan, napakarami po yan. Tapos po yung integumentary, circulatory, lymphatic system. Ito pong sa lymphatic system, marami na po ako na-experience na nagkaroon po ng lymphoma na talaga pong yung pong bawat bukol po sa parte na ating katawan na pagka po nakabuhay ka ay napakabilis pong dumami dahil po sa na-experience ko. Inoperahan po yung isang parte, may buhay na rin po sa ibang parte na kaya mga ilang taon lang po, pag po nahinog yun, meron na naman pong bukol. Ganun po tindi ang mga bakterya sa ating katawan. Kaya dapat nga po, yun nga po yung gusto kong matutunan na pag po nahawakan ko ang isang tao, ay mai-refer ko na po agad sa doktor para po maagapan na yung pong bukol na yun, na hanggat hindi pa po lumalala, kung pwede pong operahin, ay ooperahin na po para po hindi na po lumala agad at hindi na po dumami hanggat maaga po ay maagapan na. Yun nga po yung lymphatic system. Meron din po tayo sa nervous system, respiratory system, at sa digestive system naman po. Ito po sa digestive system, marami na rin po ako na-drawing tungkol dyan. Nasa na po yun. Pakita ko po sa inyo. Ayan po, kagaya po yan. Meron po tayong 4 types of abdominal muscles. Yun nga po yung muscles po na ating buong tiyan. Ito po ay naia-apply ko po sa mga malalaki ang tiyan. Karamihan po sa mga kalalakihan na malalaki po ang tiyan ay meron na pong prostate. At yun nga po, naia-apply ko po yung tamang hagod na kinabibilangan po nitong rectus abdominis. Yung pong rectus means straight po yung hagod. Abdominis means abdomen or belly, yun nga pong ating tiyan. At ito naman pong external oblique, yung the fibers run down, yung hagod po natin ay pababa. Tapos po yung oblique means diagonal downward, pababa pa rin po yung hagod. Ito naman pong internal oblique, the fibers run down din po. Tapos po yung transverse abdominis means across, pa-across naman po yung hagod. Kaya dapat po, pag nga po meron ako mga kliyente na sinasabihan ko pong wag akong ginagaya kasi may tamang hagod po ang bawat humaymay ng ating kalamnan. Yun nga po. Tapos yan po yung 4 types of abdominal muscles. At ito naman po yung, meron po tayong tinatawag din sa ating tiyan na 9 abdominal regions. Napakarami rin po niyan. Meron po tayong right hypochondriac, right lumbar region, right iliac region, epigastric region, umbilical region, hypogastric region, left hypochondriac, left lumbar region, at left iliac region. At sa bawat regions po ay may nakapaloob po ng mga parte ng ating internal organ. Kagaya nga po dito sa right hypochondriac, meron po siyang 4 na internal organ na nakapaloob. Nandiyan po yung liver, yung right kidney, gallbladder, large at small intestine. Dito naman po sa right lumbar region ay may 3 pong nakapaloob. Yung pong ascending colon, small intestine, at right kidney. Dito naman po sa right iliac region ay may 4 pong nakapaloob. Nandito po ang appendix, cecum, ascending colon, at small intestine. Dito naman po sa epigastric region ay meron pong 6 na nakapaloob na internal organ. At yan nga po ay yung liver, stomach, spleen, duodenum, adrenal glands, at pancreas. At dito naman po sa umbilical region ay may 3 pong internal organ na nakapaloob. At yan po ay ang duodenum, small intestine, at transverse colon. At dito naman po sa hypogastric region ay may 4 din pong nakapaloob na internal organ. At yan po yung bladder, sigmoid colon, small intestine, at reproductive organ.
Dito naman po sa left hypochondriac region, ay may meron pong 6 na nakapaloob. Ito po yung liver stiff, stomach, pancreas, left kidney, spleen, large and small intestine. At dito naman po sa left lumbar region, ay meron pong 3 nakapaloob. Ito po ay ang descending colon, small intestine, at left kidney. At dito naman po sa left iliac region, ay nakapaloob po yung sigmoid colon, descending colon, at small intestine. Napakahalaga po sa aking pagte-therapy na ang bawat mahawakan po ng aking kamay at kabisado mo po ang lahat ng parte na ito ng ating pangangatawan, ay naituturo ko po sila sa tamang doktor. Gagaya nga po ng sa prostate. Pag po tumapat po siya sa colorectal, yung pinaka-sphincter po natin doon, yung pong colon at yung rectum, meron ka na pong prostate noon. Nire-refer ko na po sila sa urologist para po matingnan po sila at mabigyan ng tamang gamot. Napakalaking po yung naitutulong ko sa aking kapwa na ang matapatan po na aking daliri ay naire-refer ko po sa mga tamang doktor at natatawagan ko po yung mga kaibigan ko kung anong test po ba yung mga dapat gawin para po makapagpa-test po sila kung sa abdominal test po ba or ultrasound, gano'n. Yan po. At ito naman po yung 4 quadrants. Yan naman po. Sa quadrants naman po, ay binubuo po siya ng right upper, right lower, left upper, at left lower. Sa right upper region po, sa right upper quadrants po pala, diyan po nakapaloob yung liver, stomach, gallbladder, duodenum, right kidney, pancreas, transverse colon, at right adrenal gland. At dito naman po sa right lower quadrants ay nakapaloob po ang small intestine, large intestine, cecum, appendix, right ureter, right reproductive organs, urinary, fallopian tube, spermatic cord. At dito naman po sa left upper ay nakapaloob po yung liver, left adrenal gland, stomach, left kidney, pancreas, spleen, transverse colon, at small intestine. Dito naman po sa left lower quadrants ay nakapaloob po yung small intestine, large intestine, left ureter, left reproductive organs, fallopian tube, ovary, spermatic cord, at sigmoid colon. Yan naman po yung sa 4 quadrants. At ito naman po yung, meron din po tayong sections ng large intestine. Yan po, yung 4 sections of large intestine. Meron po tayong tinatawag na ascending colon, yung pataas pong hagod, yung transverse colon, yung pong patawid, sa may taas po ng dito po, sa may baba, taas po na ating pusod, at ibaba. Parang sa sikmura po, dadaan na po yung sikmura. Tapos po, yung descending colon, pababa, dito po sa gilid, papunta nga po sa ating anus. At sigmoid colon, papunta na po sa ating anus. Ito po yung kanyang cycle. Yung pong ascending, pag ganon, transverse po, pag ganyan, tapos po descending, tapos po yung sigmoid colon hanggang po palabas na sa ating anus, ang ating dumi. Yan po yung tungkol sa ating abdominal muscles na matyaga ko pong na-drawing. Marami pa po akong i-drawing. Gusto ko pong makompleto nga yan tungkol sa digestive system. Napakarami po, di po ba? Napakaraming tulong po ang magagawa ko sa aking kapwa sa pamamagitan po ng pag-intindi ko dito sa ating major organ systems. At yun nga po sa urinary, pagka po mga lumalapot na po yung ihi natin, yun nga po hindi na sila makaihi, laking tulong din po na magawa lang po yung mga 9 regions, quadrants, at mga sections na yan ay makakatulong po sa lahat ng mga sakit at karamdaman po sa ating katawan. At yung pangapong the last, endocrine system, yan po.
Tapos po, meron din po tayo ditong mga tungkol po sa mga bakterya. Pero mas uunahin ko po, mas tutok po ako sa style ng pagte-therapy para ma-share ko po sa aking kapwa at maintindihan. At nang dumami po ang nakakaintindi ng tungkol po sa nerve. Hindi po biro na intindihin ng nerve, pero dapat po para po matutunan ng mga hinahangad po kung mga mahihirap, maturuan ko pang mahihirap yung mga lalo na po yung mga indigent person or indigent people dahil dyan po ako nag-umpisa. Gusto ko pong ma-share sa kanila ang aking talent sa pamamagitan po ng pagtuturo ko po ng libre dito po sa social media. Hindi ko po hinahangad ang kumita ng malaki. Ang hinahangad ko po ay ang maibalik pasasalamat ko po, ang maihandog ko po sa aking kapwa, ang handog pasasalamat ko po every year na hindi na po siguro ako magpapa-medical mission. Ang gagawin ko na nga lang po ay ang magturo po dito sa social media para po ma-share ko po sa inyo sa mga mahihirap ang tungkol po sa massage. Tapos po, mag-aaral na lang po kayo para sa review na lang para po sa inyong license or certificate. Marami pa po akong dapat ayusin, kaya mahintay lang po kayo. Ipagkakalob ko po sa inyong lahat. Paano po? Sa uulitin po, bye po. Salamat and I love you all. God bless us all. Bye. Bye po.